Hello guys, nandito na naman ako at ito pag-usapan naman natin ang trust rating ng satisfaction rating at trust rating ng Senado sa pangunguna nitong si Binibining 10K. Sasabihin ng mga naman ng mga didilis, bakit isasama bago pa lang si 10K? O eto ha, itong survey ng Tanghere ay ginawa from May 12 to May 13. At ang katanungan lang rito kung satisfied ba sila sa pagpapalit ng liderato at sa nakikita nilang performance magiging performance ng Senado. At ito na nga ang resulta, napakasimple. From 44% bumagsak ng 29%. What the heck? Oh, di ba ga? Yung satisfaction rating, 29% agad-agad ang ibinagsak, bumulusok ang Senado. Habang ang Kongreso tumataginting na 51%. Diyos ko po, Rudy. Kung sino pa yung mga bumoto sa impeachment, 51%. So anong ibig sabihin nito? Ang tao ay nagtitiwala ng sobra sa Kongreso dahil sa paninindigan nito at pakikipaglaban para sa karapatan ng mamamayan na marinig at malaman ang katotohanan dito sa mga pinagagawa at sa impeachment complaint, no? Dito sa articles of impeachment ni Inday Sayad. Habang ang Senado, syempre, alam na ng mga tao, rinig na ang pagiging bias, di ba? Ang pagiging pagbaling nito kay Inday Sayad at tapos pinalitan pa ang pamunuan nito, no? Ang leadership nito noong May 11 kung saan nagsimula magbotohan sa pagkatapos ng botohan sa impeachment impeachment hearing sa articles of impeachment sa Kongreso. So very obvious ang mga galawan, no, na ito ay to prevent ang impeachment. So ang taong bayan ay nagpapakita rito ng dissatisfaction sa Senado at ayan na nga pagkapalit May 12 to 13 nag-conduct agad ang Tanghere ng survey at ayan na nga bagsak. Ang satisfaction rating nila 29%. What the heck? Mas malupit yung trust rating nila ngayon, 27% lang. Isipin mo, 27% ang tiwala ng tao sa inyo. What the heck? May 13 hindi pa sakop nito yung yung kadramahan ninyo what more kung ito pa, kung inabot pala nito ang kadramahan at ang stage play nitong gunfire diyan sa Senado. Itong gawa-gawang shootout, di ba? Di lalo na baka 10% na lang. Kaya ngayon, kayong mga senador, no, mag-isip-isip na kayo. Kayong miyembro ng 13 Judas. Walang tiwala sa inyo na ang tao. Sa bagay, kaya bumaliktad na kayo next week. Pag dineclare na bakante ang seat ng presidency, Senate presidency, alam nyo na. Iwanan nyo na yan si Cayetano dahil wala nang tiwala ang tao dyan. Paano ba naman magtitiwala? Ever since naman sinungaling yan. O tingnan mo, sampol ko sa inyo, hanggang ngayon, ipinangako niya ang 10,000 para sa mga mahihirap. Tinupad ba niya? Di sana kung talaga para gusto niyan tuparin yun, di sana yung sweldo niya buwan-buwan na 300 plus o sabi mo 400 na lang. Di baga sa tig-10,000 meron na siyang 40 taong mabibigyan nun. Di ba? Di ba 10,000, 400,000, 40,000 tama. Mga 100 tao. 100 tao mabibigyan niya nun. Sipin mo yun. Tama ba? 400,000 ang 40 pala, 40. 40 kasi 100,000 10 40 tao agad Di ba? Kahit at least sa 40 tao, maging makatotohanan na lang na binigay niya yung 10,000 na ipinangako niya, di ba? What the heck? Ngayon, kayong mga senador na miyembro ng 13 Judas, hindi na ako aasa pa dun sa iba na talagang solid na kahit anong gawin mo, hihimod talaga sa pit ni Digon ni Pentabo yun. At talagang wala na sa tamang mga pag-iisip.
Pero yung iba diyan, na alam ko naman babaliktad sa sa pagdating sa impeachment trial, bumaliktad na rin kayo. Para sipain nyo na sa Senate presidency itong si Kawatano, si Binibining 10K para makabawi-bawi naman ang Senado sa kahihiyan. Aba, isipin mong puro kahihiyan ang pinaggagawa ninyo para iligtas si Bato, para gumawa ng chaos at wag matuloy ang impeachment. Gumawa kayo ng shooting-shooting na drama na yan. Di ba? Oh, palitan na yan para sa ganon, magkaroon ng katarungan, magkaroon ng justice ang mga nangyari dyan sa Senado sapagkat hindi deserve ng taong bayan ang mga pangyayaring katulad ng ganyan. Hindi yan deserve ng taong bayan. Ang deserve ng taong bayan, magtrabaho kayo, gumawa kayo ng batas para sa taong bayan, papanagutin ang dapat managot na katulad ni Inday Sayad sa pamamagitan ng impeachment trial, maging parehas kayo, di ba? At wala kayong kinakampihan. Kumbaga mag-base kayo sa ebidensya. Bagamat ito ay napakahirap para dun sa mga sa 13 Judas, pero palagay ko naman yung iba kaya nyong gawin yan. Except dun sa talagang mga bobo na kagaya ni The Goat, di ba? Yan, wala ka ng pagpipilian dyan, bobo talaga yan. Diba? Pero yung iba, may kaunti pa namang utak. Si Marco Tae, lower rank lawyer yan, bobo rin yan. Diba? Wala tayong aasahan dyan. Lalo si Mangga, namamaga na nga yung mukha ni Mangga eh. Ang manggang maga ang mukha. Nakita nyo ba yung mukha ni Mangga? Parang bangkay ng hinayupak ang pangit, di ba? O wala tayong aasahan dyan, di ba? Pero ibalik naman ninyo ang dangal ng Senado. Isipin mo, nangyari yung survey grabe, no? At sa survey na yun, mukhang hindi pa nasakop yung barilan eh. Bagamat 30 nangyari yung barilan, pero parang hindi siguro nasama yun sa sa question kasi ang tanong lang ron na yung pagpapalit ng liderato. Oh, di ba? Hindi pa nasama ron yung barilan na nangyaring yan. Yang kadramahan ng baril-barilan na yan, yung ambush me style. Diba? Wala pa yan. So, sa shake-up pa lang nung leadership yung pinag-uusapan dito, bumulusok na sa 29% pagpapatunay na ang taong bayan ay hindi gusto si Binibining Binibining 10K. No? Ayaw ng tao kay Binibining 10K para maging Senate President kasi nga wala naman wala itong integridad. Ang kailangan natin ay taong may integridad para sa Senate President. Yun ay mga bagay na wala dito kay Binibining 10K. Kaya ano pang hinihintay yung mga hinayupa kayo? Alam nyo guys, kung may session lang nito nakaraang Biyernes, malamang-lamang bago ng Senate President. Okay, pero tingnan natin sa Monday kung ano mangyayari. Kaabang-abang ha. Tingnan natin basta sa mga darating na araw. Okay? So, yun lang muna. At good luck sa 13 Judas na ang tama ay sa leeg. May mga iiyak dito, sigurado ako. Abangan lang natin. Sa mga bobong didilis at may isaya dyan nanyo, ang BP nyo ay bobo, ang tatay nyo ay preso, nabaliktad. At hindi kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye!